eto pong merong mga kumakalat sa social media ho, mga kababayan, na sinasabi nila, nepo baby naman din yan. Ayan o, pinopost nila, nepo baby naman din yan, sabi ng mga netizen ho. Ano sabi dito ng Voice of Millennium? Voice of Millennials, sabi dito, he is fighting daw against corruption and politicians o corrupt politicians. But the receipts show he is one of them. Kong, naku po, ang dami niya na. Ibang mag-display ng pera si Kong. He is Kiko Barsaga, a DDS. Kaya naman pala, bakit ganun yung mga DDS, ano? Kung hindi bakla, may saltek. Ano ba nangyayari? Sabi ni Rosemary Rosales Kagawa, baliw yan, hindi nepo baby yan. Ayan. He is Kiko Barsaga, a DDS and a nepo baby from Dasmariñas, Cavite. Kaya naman pala. Kasi nakikita natin doon sa mga DDS, ang galawan po ng mga DDS, mga kababayan, halos parang may mga topak na eh. No? Halos ho, mga kababayan, puro imbento na lang po yung mga ipinapakalat dito sa social media. Tingnan nyo ho, yung 21 na mangyayari ha. Yung sinasabi nila na mangyayari sa 21 na ano daw ho, na rally. Ayun, inaangkin ng mga DDS. Kesyo sila daw ang nagpaumpisa, kesa daw sa dun daw nagpaumpisa. Nako, NPA may umpisa niyan eh. sorry. Naku, baka magalit sa atin yung mga nagpapaumpisa. Bakit naman hindi namin masasabing NPA ang umpisa niyan? Biruin mo naman, yung mga pakalat nyo, yung mga post nyo sa social media, kayong mga pupunta, kesyo meron kayong mga dalang mga molotov, kesyo may mga dala kayong baseball bat, kesyo mag-purge kayo. Pang NPA yung mga ganong galawan eh. Di po ba? Tapos eto naman, pag DDS talaga, hindi marunong mag-isip na, alam niyo naman mga bossing, sige, sabihin na natin itong pera na ito. Itong pera na ito, mga kababayan, ay galing naman sa maayos, malinis. Ano po, sabihin na natin ganun, no? Pero, ako nga sabi ko sa sarili ko, naku, ayoko maging politician, bakit to? Kasi hindi na ako makakapag-flex ng mga ganito. Iisipin ng mamamayang Pilipino na yung pera, gininakaw ko, kahit na alam naman na may negosyo ako, na kahit na alam naman nila na meron pwedeng ibang pinagkukuhanan ng kita, si Mark Ramos, eto, balandra kung balandra pa ho. Baka sangkot ito. Doon sa mga flood control din. Ayan, ang dami talaga, Ay, wait, ang ganda pa nung Supra ni Sir. Ang ganda. May artista band pa si Sir. Di ba? Bago yung iPhone 14. No? 5, may kayabangan din ho, parang si Mark Ramos, mga kababayan. May kayabangan din, romantic Sunday evening, talagang balandra ang pera. Sandali lang. Kasi meron talaga akong nakita na nag-send sa akin na si Kiko Barsaga, talagang may mga flood control project pa eh. Saglit lang ha. Bigyan nyo ako ng siguro mga ilang segundo lang. Sabihin mo ng 30 segundo, hinahagila, pahanapin ko na yung kay Barsaga. Pinakita sa akin yun, isinend sa akin yun eh. Eto na. Wala. Yung mga flood control din, sandali Nasaan ba yun? Hindi. Etong kay Robby Tarosa na yung pinapakita eh. Mamaya hagilapin ko yun, mga bossing. Kasi talagang may mga flood control na pinakita ho eh. Mamaya hahanapin ko yun at ipapakita ko sa inyo. Sabi ni Rosemary Rosales, marami rin akong iPhone. May Google pa nga. Anyway, mga bossing, iwanan na ho natin yan, mga kababayan. Dakuin muna natin. Eto, wag muna tayong atat kay Jinggoy. Baka nakakalimutan natin, mga kababayan, na meron pang Bungo. Na nasasangkot din sa mga flood control, na nasasangkot din yung kanyang pamilya, no, mga kababayan, doon sa mga government contractors. Sabi kasi,
bawal daw yung mga ganyan, no? Conflict of interest daw ho, mga kababayan, yung ang pamilya mo, ang kontraktor, tapos nasa gobyerno ka. Bakit to? Eh kung ikaw, senador, di ba? Madali mong mapapakiusapan, madali mong masasabihan, uy, bakit naman walang natatanggap na proyekto? Itong ano ko, tatay ko yan. Kapatid ko sa labas yan. Di ho ba? Ngayon, ang mangyayari, bias na ho. Hindi na ho patas. No? Imbis na sana makukuha yung pinakamura tapos maganda na gagawa ng proyekto, maibibigay sa kanila. Tapos, ang mangyayari pa dyan, baka overprice pa. Di ba? Ay hindi, wag mo nang i-check yan. Bakit? Kamag-anak ni Senator Bongo, yan Malilintikan lang tayo, mayayari lang tayo. Okay na, sige, approve na yan kay Senator Bongo naman yan. Posible yung ganun mangyari, mga kababayan. Sabi dito, kasi kinakalimutan na natin yung CLTG Nakapokus na po tayo kay Jinggoy Mamaya ho si Jinggoy, wag kayong mag-alala. At ang sabi kay Jinggoy butom daw, butom. Investigating the ties of Bongo's family firm with Diskaya. May connection yata yung kanilang yung kanilang CLTG by partnering with other big firms apart from St. Gerard in 2017, panahon ng dating Pangulong Duterte, no? First full year of Rodrigo Duterte presidency, CLTG won over 3 billion in government contracts in the Davao region. Aba? Sir, napanalunan ba talaga yan? Maayos ba talaga yan? No? Kumbaga, maayos talagang ibinid. Yung talagang kayo ang karapat-dapat na makakuha ng mga proyekto or baka naapektuhan mo naman din. Baka merong, kamag-anak ko yan tapos hindi nyo ibibigay sa kanya yung yung proyekto. 3 billion yan, sir. Ano sabi dito? Firms of Bongo Kins top contractors, many JBs delayed project in Davao. Aray ko po. Ganun din, sabi, reconstruction, Davao City, CY Registrar Regional Office, 3 buildings and etc. Ayan, basahin natin dito. Asan ba yun? Ito pa. No? Sabi dito, Senator Christopher Bongo believes that those involved in the anomaly surrounding flood control project must be punished. Aray ko po. Nako, mukhang sabit kayo No, may mga nagsasabi na sabit kayo. Yung isa daw construction company sa tatay, yung isa naman daw, doon naman sa kapatid sa labas.